Hello po mga kabayan, kalingap, ka-business, ka-papi, magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Ngayon po, bigyan ko ng reaksyon itong tinutulungan ni Kuya Jason, si Mr. Bentiboy Vlog. Kasi nabanggit nga naman dito ni Kalingap Rab, meron siyang live before na isa pa rin itong member ng Kalingap. So, alam naman ho natin na once nasa circle pa rin ng Kalingap, pwede ho natin bigyan ng reaksyon ang kanyang mga nai-upload na mga video. Basta lagpas na ho ito ng 24 hours para hindi tayo mapitik. Hindi po ba? Pero bago ang lahat, shout out po, please support Bar Santos Matubang, Kalingap Rab, at Edna Vlogs, kay Jack Tapia Matubang, asawa ni Kalingap Rab, and of course ito si Kuya Jason, Mr. Bentiboy, at ang mga kasamaan kong mga kare-pare actors, buong Kalingap team, and also ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, mga kasamaan ko ring reactors, sa ka-business official, mga kagwangs. And shout out din po, Happy New Year kay Bayuna TV. So, may upload si Kuya Jason patungkol dito sa batang to, si Charmaine. Isa po itong meron din problema sa kaisipan. Nung kauna-unahang napanood ko to, kung hindi ako nagkakamali, is 5 months ago. May mga nare-recall pa ako sa kanya. May nag-refer na Barangay Kagawad. Kung tama ba ako, yun nag-refer kay Kuya Jason. Kaya napuntahan niya to. Mailap yung bata. Ang nag-aalaga sa kanya, kasama ay yung lolo niya na tatay ng mama nitong batang to, ni Charmaine. Tapos, mandun din yung tiyuhin niya, kapatid ng mama niya. Ang mother nito wala doon. Hindi alam, parang yung nabanggit nasa Maynila or parang nasa bandang Visayas daw, ayon sa kapatid. Ang problema ngayon, napapansin natin, nasa comment section po, yung pagbabago ng tummy ng bata. May mga nagsasabi baka daw buntis, baka namumulis siya yung bata. Kailangan babae yung nag-aalaga kasi tiyuhin nga lang at saka yung lolo yung babantay. Kung masusundan niyo po yung mga previous video nito, may portion kasi doon na iritado yung lolo. Tinutulak yung bata papasok sa loob nung dumating sila Kuya Jason doon sa lugar. At meron din yung pagkakataon na kasi hirap itong paliguan Isinama ito nila Kuya Jason din, kasama sila Robilyn, saka sila Ate Reggie, dinala nila sa ilog doon na paliguan. At the following day, nagalit yung lolo. Yung mga ganun. Pag meron na akong time, maggagawa po ako ng clip patungkol dito sa para mayroon kayong idea para doon sa mga hindi pa nakapanood kung sino si Charmaine. Ipapakita ko sa inyo basta meron akong time. So ito lang dito ngayon kung bakit lumalaki yung tiyan niya. Nakakapagtaka din. Pero mahirap mag-assume, mahirap magbintang. Kasi naalala ko rin yung naging sitwasyon ni Kayla, yung tinutulungan nila Pinuno Ka Business. Sa mga nakapanood dati, alam niyo naman yun na lumalaki din yung tiyan. Pwedeng posible yun dahil doon sa nakakainom na ng gamot, ganado ng kumain, nakakapagpahinga. Di po ba na-test din naman si Kayla, negative, hindi siya buntis. O ngayon pumayat na. So ito si Charmaine, siguro para kay Kuya Jason, bigyan din niya ng pansin. Pwede siyang lumapit, humingi ng tulong sa barangay, sa DSWD, para matest yung bata. Para yun ang mag-explain doon sa guardian, sa lolo at saka sa tiyuhin, na patitingnan nila yung bata kung ano yung problema sa tiyan. Kasi baka mamaya mayroon pang ibang karamdaman yun. Parang yun, kinukumbulsin, parang epileptic daw. Parang may ganun pang sakit ang batang to. Ayun lang ang pwedeng gawin yun para matanggal yung haka-haka natin, siguraduhin. Kasi napapansin 5 months ago, normal pa naman yung tiyan niya, yung flat. Tapos ngayon napapansin natin na namimilog yung tiyan. Tapos yung kanyang front, dalawang bumper. Parang naman natin yung mga babae. Pag may laman, di ba, makikita mo yung matulis talaga. Tsaka hindi pa naman nagsusuot ng bra tong batang to. At din, para sa akin, pasensya po napapanood ko yung video.
hindi ko maiwasan na mairita doon sa kanyang lolo. Dahil pag humawak siya doon sa bata, sa pamper talaga eh. Yung ginaganon niya, pwede namang hawakan niya sa kamay, braso, kung pipigilan niya. Kasi napaka-hyper ng bata. Wala siyang pakialam. Tapos may napanood pa ako, ang dumi ng isip ko, pasensya na. Kasi nakikita nandun sila sa sasakyan. Nakatabi yung lolo, yung bata, si Robilyn. Itong lolo, yung kamay niya, nasa gitna ng hita ng bata. Parang ang laswa tingnan, di mo ba? Kahit kamag-anak, kahit lolo mo pa yun, kahit ano pa yan. Dapat hindi na yan bata dalaga na yun kahit may ganyang problema sa pag-iisip. Kaya dapat sana magkaroon ng lakas ng loob si Kuya Jason na open up niya yun doon sa lolo ng bata. Pansinin niya, mismo, banggitin niya, harap-harapan, tingnan natin kung ano yung magiging reaksyon ng matanda at saka yung tiyuhin. Kasi kahit tayo mo nanonood lang, hindi natin talaga maiwasan, totoo lang, nandiyan sa comment section. Ang daming nagagalit, ang daming nagdududa din. Hanggat walang resulta sa examination, kung buntis nga ba o hindi tayo matatahimik. Mga kabente, supporters ni Kuya Jason, mga kalinga, tawa tayo dun sa bata sa sitwasyon na. Tsaka parang pinipigilan siya ng kanyang lolo. Naalala ko tuloy yung nangyari kay sino ba yung Serena? Di ba yung nag-aalaga din yung lolo niya, tapos nandun yung tiyuhin. So, sana mapatingnan ito ni Kuya Jason. Yun nga. Pero mahirap yun Hindi mo alam kung paano mo, anong salita ang pwede mong gamitin para ma-approach yung matanda para doon sa pagsasabi patungkol sa sitwasyon na marami na nakakapansin sa tiyan ng bata. Imagine 5 months, kung halimbawa, lumulobo na, parang halatang 3 months, 2 months, parang ganun Sana naman hindi, sana epekto ng kanyang gamutan. Pagpareho natin na bigyan si Kuya Jason ng lakas para yun. Sila Robilyn tumutulong. At isa yun sa mga tuloy-tuloy na pinapa-injection na ni Kuya Jason. Yung gamot na oral, hindi rin sure kung napapainom ng tamang oras kasi yung lolo na pag nakakainom daw, tulog ng tulog. So abangan natin yung magiging resulta nito kasi nababasa naman ni Kuya Jason yung mga comment, pinupusuan naman niya patungkol doon sa paglaki ng tiyan ng bata. Sana may gawin siyang aksyon. Lakas ng loob lang Kuya Jason, kaya mo yan. Para doon maliwanagan ang yung mga nandyan sa comment section na nakasuporta sa'yo. So yun lang po yung aking reaction. Maraming salamat. Advance Happy New Year po sa lahat ng nariyan din sa comment section ng aking mga ginagawang reaksyon. Salamat po sa suporta ninyo. Hindi muna ako magbibigay ng shoutout pa isa-isa. Salamat po doon sa mga bagong pasok. Salamat po sa suporta ninyo. Sa mga love teams po ng Kalingap. Salamat po sa inyo. Hanggang dito na muna. Ingat po tayong lahat. To God be the glory.